Hi, good morning mga kidas, Chocolate po ulit nagbabalik. Today is July 24 po. At ngayon ang araw ng ating flight. So 9:35 ngayong gabi, pupunta na po tayo ng Pilipinas. Pero around 4 p.m. Sinabihan na po ako ng travel agency na dapat nandun na ako. So kung gusto niyo po malaman ang mga proseso at kung kayo po pauwi ng Pilipinas, panoorin niyo lang po yung video na to at igagaway ko po kayo kung ano mga proseso at mga kailangan niyo gawin papunta ng Pilipinas. Three days po bago kayo mag-flight, meron po kayong dalawang form na pipilapan. Yung mga link po ay nasa baba na. Ang una po dyan yung OFW Assistant Information System o OASIS. Ayan po yung form na dapat yung pilapan. Kasama pong attachment dyan yung picture nyo po. Ang susunod naman po yung E-CIF Red Cross. Dito po dapat kayo mag-register. Tapos po sa pinakababa niyan, dapat yung i-upload yung front page ng inyong passport. Pagkatapos nyo po pilapan to, magsisend sila ng QR code na kung saan ay yung po yung kakailanganin nyo kapag dating nyo sa Pilipinas. So yung dalawang link na yan, dapat po mapilapan nyo na bago kayo dumating sa airport kasi parati nilang tinatanong kung nakapag-register na ba kayo sa OWA. Huwag nyo pong kakalimutan yung pilapan 3 days before po kayo mag-flight. Hello mga kidas, Chocolate po ulit nandito at 3:30 na po ng hapon. Papunta na po kami ng airport. Sana naman po walang maging aberya. Andito na po kami sa airport, 3:40 na po ng hapon. So, papasok na po kami. Kung makikita niyo po sa bandang harap, marami mga ibang tao, pero po mostly Pilipino. Dito na po tayo ngayon sa airport. So, makikita niyo napakadami pong tao. So, haba ng pila. Sabi nila after 40 minutes magsi-start na daw kami. Ang flight ko pa po is 9:35 pero alas 3 pa lang imedya ng hapon. Nagbiyahe na kami papuntang airport. Tapos ko pa lang po ng pila at napakahaba pa rin ng pila. Napakatagal kasi marami silang tinatanong na numbers. So kailangan talaga mahabang pasensya para lang doon. Okay. So ngayon po ipa-check-in luggage na po ako. Stayan na lang natin after nito immigration na po. So nandito ako ngayon sa luggage area kasi nag-exceed ako ng around 2 kilo almost. Pero napakahigpit nila talaga doon sa kanilang kilo. Dapat 23 kilo lang isang box. So kailangan ko magbayad ng 1.5 kg para sa small box. At the same time kailangan mo pa iparap. So kailangan talaga maging ikilo nyo po yung mga dadali yung bagahe. Make sure nyo po talaga na hindi kayo lalagpas para hindi po kayo magkakaroon ng aberya katulad ng naranasan ko ngayon. So 8:35 na po ng gabi dito sa Kuwait, boarding na po namin. So pinaprioritize nila yung mga may bata, yung mga buntis. At after nyan, yung ewan ko kung ano pang mga susunod nila. 9:50 na po. So late na po kami pinapasok. Imbis na 9:35, ngayon pa lang po nagbo-board yung iba. So eksakto 9:30 po nakaupo na po ako. So meron na po siyang mga kasamang sandwich. Tapos dalawang form.
So pipilapan ko na siya para hindi na masyadong hassle pag bababa na. Kakadating lang po namin sa Pilipinas, 12:20 lang po ng hapon dito. Medyo delay lang po ng 20 minutes pero okay lang. Kung kabababa ko lang po ng aeroplano, so mahaba po yung pila kung titignan niyo po. Napakahaba ng pila. Good luck na lang. Talagang kailangan mo ng mahabang pasensya rin talaga pag umuwi kayo ng Pilipinas. So, yung pila po kanina, doon po pala yun. Chine-check nila yung form mo. Kasi may dalawang form. Yung isa white, yung isa yellow. Yung unang-unang nyo ibibigay, yung yellow. Dapat po, tama po yung binigay yung information doon. Para po hindi po kayo matagalan lakad. After nyo po maibigay yung yellow paper nyo, ang gagawin naman, i-briefing kayo ng Coast Guard kung ano pa yung mga mangyayari. Kung mayroon kayong mga question, at least magiging clear sa inyo ang lahat. After nyo mag-briefing, diretso kayo sa verification desk. So dito, i-check nila yung mga form nyo, kung ano man yung mga ano. At siguraduhin nyo rin po naka-register kayo sa E-CIF para po may makukuha kasi kayo itong mga barcode. So ayun yung kailangan nyo pa-present dito at para diretso na tayo swab test after nito. So, kakatapos pa lang ng swab test, talagang medyo masakit. Tapos, talagang yung para kang naka ano ng isang kanin, yung isang butil ng kanin sa ilong mo. Ganun kasakit. Mawawala yung antok mo. So, after ng swab test, napakabilis lang po ng swab test. After nun, diretso na po tayong immigration. After ng immigration, yung luggage na pa. So, nakuha ko na po yung luggage ko kasi pagdating mo ng luggage, dire-diretso na. Nandun na yung pinaka-luggage ko. Napakabilis na nakuha. Tapos, may another line na naman po. Ito naman, papunta naman sa mga quarantine area. Kaya dapat talaga napakahaba ng pasensya mo. At the same time, dapat inaasahan nyo na rin po yung mga ganitong sitwasyon. Lalo na ngayong COVID pa tayo. So, good luck na lang sa inyong mga uwi at tignan natin kung saan hotel tayo pupunta. Dito na po tayo ngayon sa bus. So, exact 4 o'clock nakalabas na po ang airport. Ngayon, papunta na po kami ng hotel. Hindi ko alam kung pwedeng banggitin yung pangalan ng hotel. Pero nakakapagod talaga. Promise. Kaya dapat talaga mahaba ang pasensya nyo. After 6 hours sa mga kidas, nakapasok din tayo dito sa hotel at nandito na po ako sa room ko. At kung makikita niyo po talaga ay napakaganda ng hotel na to. At yung room niya is napakaganda rin. So sulit naman. Pero inabot tayo ng 6 hours after nating mag-land. Medyo natagalan lang kami doon sa bus kasi may inaantay pa yata. May mga kailangan pang mga papeles na kailangan present. Kaya matagal kami nag-antay doon. So tignan niyo po yung room na pinasukan ko. Ito po yung kusina niya. Meron na rin siya microwave at the same time fridge. Gumagana naman siya. Sink. Dito may lutuan din siya. Kung gusto niyo magluto, pwede kayo magluto. Mga cabinet. Paano ba to? Yun. So may kettle din pala siya, may rice cooker. May mga baso. At mukhang may laman din yung water dispenser niya. So, ganda yung unit. Ayan po yung aking luggage. Yung computer ko medyo hindi ko alam kung safe siya ngayon. Dahil po medyo sira yung box niya. Kung makikita niyo yung dining area niya. May naka-ready na siyang isang tasa. Meron sala na may TV. At the same time, kahit na doon sa pinaka-kwarto mo, meron ding TV. At yung bed. At ito po yung restroom. So meron din pala siyang bathtub. Wow, makakapagbabad ako
Ay, salamat. Sarap kapag ganitong mga dadatnang mong hotel. Di ba? 5-star hotel. Siya rin talaga government natin. At least hindi ka naman mabuboring. Mayroon pang scale. Yan. Medyo muulan ngayon sa Pilipinas. Nung dumating kami ng hapon, medyo makulimlim na. Pero nakakamiss yung simoy ng hangin. Itong hotel na to, bandang Makati to. Hindi ko nasasabihin yung pangalan kasi baka not allowed. So ito yung una kong pagkain for today. So may nagdo-doorbell lang tapos iiwan nila doon sa may mesa sa labas ng yung plat. Tapos kukunin mo na lang yun. So ganun lang daw. Tapos every 3 p.m. pwede ka maglabas ng basura doon tapos sila nang bahala magtapon. Pagkatapos yung pong iswab test, meron po kayong isa pang pipilapan online. Ito po yung quarantinecertificate.com. Diyan po, magre-register na naman kayo, additional information na naman. Tapos, meron din pong QR code silang ibibigay sa inyo. At the same time, meron po yung control number. So, tatandaan nyo na lang po at screenshot nyo na lang po para hindi po kayo mahihirapan.